Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin itong isa pang controversial na kung saan pinag-uusapan ho sa iba't ibang social media platform na kung saan sino kaya or sino daw na congressman or congresswoman ang nagpakalat or lumakad para ho makapirma ho ang 215 na mga mambabatas para ho ma-impeach na ho ito si BP Inday Sara Duterte. Kasi matatandaan nyo mga kababayan, mga ka-analyze, halos wala na hong nagpaparamdam kung kikilos ho or mauusad pa ho itong impeachment na ipinail kay BP Inday Sara Duterte ho noong Disyembre. Kung di ho tayo nagkakamali, lahat ho ng ipinail ho sa kanyang impeachment ng iba't ibang grupo, 3 impeachment. At may hahabol pa raw isa. According ho sa mga naririnig ho nating mga interview na iba't iba hong mga mambabatas, sabi nila hindi na raw aabot, hirap na raw sa schedule, at baka after na ho ng election, mga June na. At marami na rin ho iba't ibang grupo ho ang nagrarally. Nananawagan ho sa ating ahensya dyan ho sa House of Representatives na galaw-galaw at trabahuhin na ho yung mga ipinail ho kay BP Inday Sara Duterte. Kasi magmula ng December hanggang February naka-floating ho dyan, nakabinbin lang ho yung kasong ipinail kay BP Inday Sara. Ngayon, kahapon ho ng 5 ho ng Pebrero, nagulantang ho ang buong Pilipinas na kung saan bigla na lang ho ipinalita na mayroong 215 na mambabatas na pumirma na pabor na ito si BP Inday Sara Duterte ma-impeach trial ho sa Senado. Ang matindi-tinding usapan, sino daw ho kaya na mambabatas ang lumakad niyan at nagpunta kasi papel yan kung sino yung mga nagpunta sa opisina ng mga mambabatas, sino yung lumakad, sino yung nagpapirma. Isa ho sa matinding usap-usapan na ang nagsagawa daw niyan lumakad para na makapirma yung 250 na mambabatas. Ito hong walang iba, ito mismong anak ho ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Sandro Marcos, na congressman din ho, representative din po mga kababayan. Abay, tatahi-tahimik lang pala si Sandro Marcos, naisahan na si Pusit. According ho rito sa balita ho ng Abante News Online, basahin ho natin news update. Napaulat na pinangunahan ni Presidential Son at Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang signature campaign para sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala kabilang sa iba pang pinuno ng Kamara na lumagda ng reklamo pagkatapos ni Representative Marcos ay sina Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, Majority Leader Manix Dalipe, Deputy Speaker J.J. Suarez, Assistant Majority Leader J. Kong Hun, Camigen Representative J.J. Romualdo, Deputy Majority Leader Paulo Ortega, Santa Rosa Representative Dan Fernandez at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barber. Matatandaan kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na nakakuha na ng sapat na pirma ang mga mambabatas para sa impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. Ayan ho mga kababayan, isa ho sa iniisip, pinag-iisipan or pinaghihinalaan na lumakad ho para pumirma ho ang
214 kasi kung pang 215 itong si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos daw ang pasimuno para pumirma itong 215 na mga mambabatas. At kung mapapansin nyo mga kababayan, mga ka-analyze, yung pumirma ho doon sa mga 215 na mambabatas, ang unang-una hong pumirma, makikita ho natin diyan, mababasa natin, si Ferdinand Marcos, First District, Ilocos Norte. Siya pala ang unang-una. So, pinaniniwalaan si Ferdinand Marcos, Sandro Marcos, ang pasimuno kung bakit itong number 2 hanggang 215 ay nagsipirma para ma-impeach si BP Inday Sara Duterte dyan sa House of Representatives. Mapatalisik na siya. Ba't iniintindi nyo pa kasi yun? Importante, na-impeach na. Huwag nyo na kasing problema. Huwag nyo na kasing problemahin nyo kung sino yung nagtiyaga, sino yung nag-isip na yung papel dalhin sa opisina, sa iba't ibang opisina ng House of Representatives, mambabatas, dyan sa Kamara. Siyempre, malamang ang nagdala sa mga opisina niyan, malamang isang mambabatas. Posible namang gwardiya ang magpapirma niyan. Diba? Ang number 1 dito, si Sandro Marcos. Huwag nyo na problemahin yun, di ba? Ang importante, ang impeachment, tapos na dyan sa House of Representatives, tapos na sa kanila, lumagpas na, nandoon na, tinanggap na ho ng Senate, di ba? Yun lang naman yun. Huwag na natin i-issue yun si Sandro Marcos. Di ba? Mas maganda number 1 siya, di ba? Kasi anak siya ni, Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Yung winawalang niya ng mga DD shit para maipakita naman ni Sandro Marcos ang suporta sa kanyang tatay dahil alam niyo naman ito si BP Inday Sara kung ano-ano rin sinabi kay Pangulong Bongbong, pinagmumura eh. Pamangkin pa ito ni Ninong Martin. Pamangkin pa ito ni Speaker Martin Romualdez, di ba? Okay yan, number 1. So, yun ang importante. So, abangan natin mga kababayan anong kaganapan dyan ngayong araw na to, kung ano-ano pa magaganap. So, kita-kita na lang ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalangin yung lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.